Ako po si Joel Cañas from Brussels, Belgium. Kayo po'y nakikinig sa serbisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat. Serbisyong OFW. Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli, nagbabalik ang inyong mga programang nagbibigay gabay sa ating mga overseas Filipino workers, ang Serbisyong OFW. September 3, 2020, abay malapit na, bare month na po. Kaya po ang pagbati po namin sa araw na ito ay isang magandang araw at ang papasok na Disyembre ay magbibigay ng pagbabago ng ating puso sapagkat marinig na natin ang mga kanta ng pang-Christmas. Ayan, si Jose Marinchan ay sisikat na naman ngayong mga araw. Kaya welcome po mga kapatid sa Panginoon. Kasi siyempre ang ating Serbisyong OFW ay talaga napakalaki ng tulong po sa ating mga kababayan. Kaya kasama natin si Ate Jo, ang ating host ng ating programang Serbisyong OFW at malaking ginampanan during the pandemic. Ate Jo, good morning. Good morning po sa inyo, Pastor Joe. Good morning din sa ating mga kaagapay. Tama po kayo, bare month na at maganda po na pinaghahandaan na rin po natin yung mga dapat na gawin sa panahon ng bear. Syempre, hindi naman tayo mape-pressure, Pastor Joe, sa yung the commercialism of Christmas. Pero we focus on the hope that the Lord gives us even kahit hindi Pasko. Totoo yan. Mensahe po ng pag-asa ang ating hatid. Dito po yan sa 702 DZAS sa programang Serbisyong OFW at kasabayan din po natin na papakinggan ang ating sister stations, ang 1143 DZMR Santiago. Ganon din po ang 1233 DYVS Bacolod. Batiin lang natin, Pastor Joe, ang ating mga kamanggagawa doon, sina Pastor Ted Dolohan, si Sir J. M. Aguliado, Sir Val Febrer at si Miss Janine. And thank you rin sa 1233 DYVS Bacolod kay Ate Grace Visitasyon. Siya naman din nag-accommodate ng programang Serbisyong OFW sa Bacolod. Kumusta po kayo mga kaagapay? At kasama nga po natin si Pastor Joe Biasong na tutugon po sa inyong mga katanungan na sinend po ninyo sa atin sa ating Facebook page. Ano po bang latest update natin, Pastor Joe? Yung latest kahapon, bagamat holiday, siyempre may mga lumabas yung isang na mga araw report. Yun, Pastor Joe, yung holiday. Oo. Yes. Yung pagsabog nung diyan sa Abu Dhabi. Bagamat mukhang sa restaurant nangyari ang pagsabog, ang Department of Foreign Affairs wala pa namang binabanggit kung may mga Pilipino na reported na damay. Pero hopefully ay wala, At iniimbestigahan pa yan kung ano talaga yung pagsabog. At, isa yun. Pangalawa, Ate Jo, itong lumabas na reported sa gaano na ba kadami talaga ang mga napauwi na mga overseas Philippine workers. Ang lumalabas parang may dalawang numero. Pero ang kukunin ko yung hindi ko alam kung yung DOLE, siyempre. Sige gusto po. nating makita yung sa DOLE ay sinasabi nila na 173,088 na. Okay. Actually, yung sinasabing 174,000 estimation lang, Pastor Joe. Pero yung exact number so, ay nasa iyo. Itong 173. So far, DOLE 173, okay. So far, simula po yun ng March, yung repatriation na yan hanggang ngayon po. At kasama po dyan yung mga seafarer na mula sa China, Japan, India, Canada at US. Pastor Joe? Yep. Lalo na yung siyempre kapansin-pansin din yung laki na rin ng mga nilabas ng gobyerno para sa pag-alalay. Tinitingnan ko dito yung sa abot kamay 1 billion additional funds set aside for abot kamay ng pagtulong. Tapos, yun, di ba malaki, 1 billion.
Kung 10,000 lang naman yun, marami-rami ang mabibigyan. Marami-rami ang mabibigyan ng dole. Yan. Kasi parang binabanggit nila, no, na Ate Jo, na 243,326 yung displaced worker. Ang medyo marami-rami. Malaki-laking bahagi. Ano po. And, opo. Ito rin po, nasa committee na po ng Kamara, nakalusot na po yung panukalang bigyan ng discount naman ng remittance fee ang mga OFW. So, pasok na po sa House Committee on Ways and Means, yung pong panukalang batas na ang plano nga talaga ay bawasan ang singil, bigyan ng discount ang mga OFW sa fees na binabayaran tuwing magpapadala ng remittances. Dito po. Very timely yan, Ate Jo. Very timely nga po. Ito po ay sa under ng House Bill number 826 o Proposed Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act. Ay, malaking tulong yan, ano, Pastor Joe? Yeah. Kasi alam mo, sige po, Pastor Joe. Ano hinihintay mo? Yeah, bagamat yan maganda yan, ano. Ang iniintay ko yung pagpasa ng overseas department, overseas Filipino department or OFW department 'yon. Kasi nasa mukhang hindi wala kung nasaan na. Wala pa tayong balita tungkol diyan, ano. Wala pa. Bagamat may mga hearing na ginagawa pero papunta pa lang doon, hindi pa talaga, wala pang first hearing yung wala pa akong huling balita. Yun. Kaya yun ang ating antabayanan. Pero ito po yung isa pa rin sa magandang aantabayanin natin ay ang sa ilalim nga po nitong panukala na discount para sa remittances, magpapataw sila ng fees para pero dapat may 50% discount para sa anumang halaga. Nakalagay din po sa panukala na pwedeng i-claim ng mga financial at non-bank institution ang discount na binigay sa OFW remittances bilang kaltas naman sa buwis. Yun naman yung sa other side. At ang remittance po hindi dapat lalampas sa 24,000 per OFW. Yan po ang ibabawas sa gross income ng mga establishment na magbibigay ng discount. So may ceiling pala yung remittance. Up until 24,000. Reasonable na rin naman, Pastor. Kasi normally, pag nagpadala naman ng ating mga OFW, maliban sa seafarer, Ate Jo, kasi diretso sa kanilang ATM yun na diretso yan. So hindi yun dumadaan sa ating regular na padalahan. Mga land-based yan. Yan ang tatamaan o makakaramdam ng discount na yon. So good news po yan. Antabayanan po natin yung pagpasa ng batas na yan para naman din sa ikabubuti natin at ng marami nating mga kaagapay. Ito yung narinig ko rin naman kay President Rodrigo Duterte na tutulungan yung mga OFW at ito yung isa sa mga pamamaraan para sila maagapayan. Ayan, Pastor Joe, ready ka na ba sa mga katanungan natin? Yes, pero hindi mo nadagdag pa dyan, yung ating pinag-usapan ng isang araw, yung tungkol sa East, di ba, no? Opo. Diba, yung OWA, East, di ba? Yung scholarship. And mga talagang pinakikita ng gobyerno ang kanyang pag-alalay. Pero, yun nga, ang reminder lagi natin, huwag ho tayong laging mabuti na mayroong tulong ang gobyerno. Pero kung mayroon mang tutulong sa atin, kundi yung pagsisikap mismo nating paghandaan yung ating pagbalik ng Pilipinas. Napaka-importante nun. Yun lang po. Nabanggit na po ni Pastor Joy yung Project Ease para doon sa mga hindi pa po familiar dito po sa tulong po na ito, panibagong ayuda po na isinet ng OWA. Ito nga pong Project Ease, ibig sabihin Educational Assistance through Scholarship in Emergencies. Ito po ay naglalayong makapagbigay ng 10,000 para po
dun sa mga qualified dependent of an OWA member na OWA member OFW. So dapat talaga legit o lehitimong OFW member ka. 10,000 per annum ang ibibigay, maximum of 4 years para sa qualified dependent. Tanong ko dito, Pastor, kung halimbawa, dalawa yung anak mo na mag-aaral sa college, dalawa ba ang mabibigyan? Hindi, Ate Jo. Isa lang. Isa-isa lang. Kagaya din ng Ano yan pagkatapos ng isa, saka lang pwedeng mag-apply ng panibago para sa isa. Pero hindi pwede magsabay. Okay. Sa bagay, ito naman ayuda ng pamahalaan. And so for other details, pwede po kayong magbumisita sa east.owa.gov.ph. Yan po ang kanilang portal. Okay? So, maaari na po kayong mag-inquire dyan o kaya mag-submit. Ito po yung mga requirement. Valid passport, yung copy, flight ticket o boarding pass ng mga nakarating dito sa Pilipinas, evidence na kayo ay nakabalik February 1 onwards, official receipt or proof of OWA membership, syempre, proof of scholarship ng OFW, proof of relationship, di pa nga pala scholar, proof of relationship, birth certificate, Senomar, kung yan ay anak, or birth certificate naman ng OFW at birth certificate ng kapatid kung nagpapaaral naman ng kapatid. So, yan po yung another form of assistance na ino-offer po sa atin ng OWA. So, malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan na OFW. Ito na po yung naapektuhan na Ate Jo ng COVID naapektuhan dahil sa COVID. Magandang yan kasi bagamat regular na programa yan, kagaya ng sinasabi natin, pero ito particular doon sa naapektuhan dahil sa COVID. So, dapat yung reason ng inyong pagbalik ay due to COVID pandemic. Okay. At saka, tama ba, Ate Jo, yung binabanggit natin, di ba? Dapat OWA active member. Huwag niyong kalilimutan yan. Opo. Hindi po kasali yung mga undocumented. Hindi po balik manggagawa. Okay lang kung balik manggagawa na tinatapos yung mga kontrata, pero dapat nagbabayad voluntarily ang pamilya or ang OFW doon sa kanyang trabaho o doon sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Like Damam, dapat magbayad siya doon sa polo ng OWA membership para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga benepisyo na nakukuha natin sa OWA as member. Okay. Ito po yung tanong. Ako po'y humingi ng tulong. Last June po, mayroon siya ng tulong. Yung kapatid niya, para po sa kapatid niya ito. June 13, natapos yung contract. Gusto nang umuwi. Pero ayaw pa siyang pauwiin ng boss. Sobrang pagod na ang kapatid ko. Ang pinag-aalala ko ngayon, gusto na niyang tumakas. Natatakot po ako kasi expired ang ikama. Wala po akong magagawa. Please, tulungan niyo po yung kapatid ko. Okay, may binanggit siyang name, Pastor Joe, pero ayaw niya pong ipa-name sa air. Tapos po, nagkakasakit na po kasi sa sobrang pagod. Gusto ko po maayos yung pag-alis niya sa amo niya na hindi magagalit. Kasi tapos na naman yung contract Tapos nagtatanong din siya, paano po ba i-book yung kapatid? Pwede bang ikuha ko na lang ng ticket kahit dito ako sa Pilipinas, Riyadh to Manila. So parang pangungutang na lang daw niya, Pastor, para lang makatulong doon sa kanyang kapatid. Una muna sa pag-uwi, Ate Jo, ang pinag-uusapan dyan, di ba? Una, maliwanag doon sa kontrata na mayroong tinakdang buwan kung saan ka dapat umuwi. No? At ngayon, kung mag-i-extend o magpapatuloy siya sa contract, dapat may pagsang-ayon ang isang OFW kung itutuloy niya o hindi. Pero dito, mukhang Ate Jo, ayaw na. At ang tanong, Pastor Joe, in-extend ba yung contract o ayaw lang siya talagang pauwiin?
Nangyayari yan, Ate Jo, sa Middle East, no? Na gusto mo na umuwi. Kagaya yan, June pa lang, September na ngayon. Diba? Ang ibig sabihin yan, may mga dahilan. Unang dahilan dyan, Ate Jo, posibleng ayaw maglabas ng pera ang employer ng malaki. Kasi ngayon ay mahal ang ticket. That's one. Okay. Maaring nagpapababa pa yan ng ticket. Pero while June, July, August, September. So, ang ikama niyan possible hanggang December or itong November. Hanggang December po ang ikama. Yun. Yung, so, kung hanggang December pa, exemption. Naghihintay pa yung employer ng pagbaba ng Ate Jo, ng ticket. Naghihintay pa yan. Kasi kasama sa kontratang pinirmahan ng worker ay ang sagot ng employer ang pamasahe. Hindi pwedeng sagutin ng worker yan. Ngayon, may mga OFW dahil sa sobrang sabik ng makauwi at nagnanais ng umuwi, gusto nang i-shoulder yung ticket. Okay. Pwede ba yun? Wala namang masama doon. Walang masama. Pero, please check kung na-issuehan na siya ng exit visa. Nako, may experience ngayon na sinusubaybayan tayo at John na isang OFW na binilhan ng ticket, alam mo, magkanong worth 48,000. So, hindi nakalipad. Dapat nung August 20, maglalaps din yan yung kanyang exit visa. Kaya number one, dapat may exit visa. Dahil hindi ka rin makakaalis kahit may ticket ka. Ngayon, kung bibili ka ng ticket, dapat nauna yung exit visa. Titiyakin nyo muna na may exit visa bago siya bilhan ng ticket. Kasi pag hindi, magkakaproblema. Alam mo yung mga experience na natatanggap ko sa ating mga tinutulungan, naglaps na lang yung kanyang visa, hindi pa nakakauwi dahil walang flight schedule. Yung isa na binabanggit ko kanina ay mukhang may naaamoy akong hindi maganda ron na mukhang naisahan siya. Kasi dito lang daw ibinook. Hindi naman maipakita yung booking, yung schedule nung flight. So, 48,000 inutang pa sa Mumbai, Ate. No. So, kaya tapos kagabi kausap ko siya. Matagal ko nang sinusubaybayan, siguro mga 4 months ko na itong sinusubaybayan. Malaki ang kaso nitong employer na ito. Talagang even ako nang gigigil dito sa employer. Dahil pagdating mismo doon, Ate Jo, kung may kwento ko lang maikli para matutunan ng bawat mga kababayan natin. Salon. Magtatrabaho. Oo. Alam mo, recruiter nito, taga ibang bansa. Employee din. Isang lalaki. Tapos, nirecruit siya para dun sa Pilipinas, sa Facebook. Pag wala namang placement fee kasi wala naman talaga eh. Pero ang galawan diyan, binayaran siya ng employer ng amount na hindi na pinadaan Ate Julian sa yes, may agency pero ang nag-recruit ay galing sa ibang bansa. Ngayon, hindi makausap naman yung nagre-recruit dahil hindi pinakakain. Ito rin isa sa mga reklamo na hindi pinakakain, mainit yung lugar. Pero kasi yung salon, Pastor. Ang trabaho niya, dalawa lang sila sa salon. Isang foreigner, isang ibang nationality, at saka siya Pilipina. Pagdating doon, hindi siya pinagtrabaho dahil hindi daw niya kayang mag-make-up. Ang salon kasi normally buhok, di ba? Buhok ang ginagawa niya. Magaling siya doon. Pagdating doon, pinipilit daw siya pagawin sa mukha. Sabi niya, baka makasira pa ako ng mukha. Hindi ko naman alam yung trabaho yun. Sabi ko, ikaw ba yung anumang trabaho ang sinabi sa'yo doon sa kontrata? Salon po ay hair cutting. Normally yun, pagkukulot, pagtutuwid, pagkukulay, di ba? Yung gano'n. Pagdating doon, 2 days, hindi siya pinagtrabaho. Hanggang itinambay na lang siya doon sa accommodation. Ayun, hanggang ngayon, 6 months na, Ate Jo.
Imagine that yung nararanasan ng OFW. Naglabas para makauwi dahil gusto makauwi. Bagamat hindi namin ipinayo. Hindi ko pinayo na magbayad kasi una pa lang ang suspetsya ko yon. Mukhang hindi ako nagkamali. Tapos kagabi hinihingan pa siya ng panibagong 25,000 kung talaga daw nagmamadali. Eco-commercial flight na siya. So, mga halimbawa 50 round mo na lang ng 50,000 plus 25, 75,000 pesos. Sabi ko, wag kang magbayad. Kasi nung unang nagbigay ng 48, sinabihan ko rin yun na wag magbayad. Medyo hindi nakikinig. Sabi ko, yan na, yun sinasabi ko sa'yo. Ngayon, nasa yun na, hindi na ako magsasalita about your decision. Kasi ikaw din naman nagdi-decision, ikaw na bahala. Pero mabuti naman, nakinig. Sabi niya, sige po, hindi na ako magbabayad, mag-iintay na lang ako sa tamang. Sabi ko, ilagay mo burden, wag sa'yo, ng pag-uwi mo. Ilagay mo ang burden ng pag-uwi mo sa employer. Ayun, yun ang naging decision niya. So, yun, balik lang tayo doon sa tanong. Kahit makuhanan mo ng ticket, magre-rebook yan, Ate Jo. Rebook. Cancel. Rebook. Cancel. Hanggang hindi mo na makuha. May mga ganong report tayo na hindi na nakukuha yung binook nila or matagal makuha. Isipin mo, 1 year bago makuha o magre-refund. Kung wala kang pera, pinangutang mo, 1 year, Ate Jo, tutubo yun, mas malaki pa doon sa inutang mo. Kaya ano lang po, mga kapatid, actually, doon sa nagtawag po ngayon, gusto ko makausap siya para mag-guide natin, Ate Jo. Sige may po. Mga ano yan, gusto kong magabayan. Personal na gagay na. Ito po yung kapatid on behalf of her sister po, yung kanyang pag-aaral. Ibigay natin yung telepono siguro. Sige po, bigay na natin, Pastor. Okay, kung nakikinig po kayo ngayon, ang telepono po ay 0947-272-1227. Ang pangalawa ay 0975-0015-163. Pwede niyo po akong tawagan dyan para po kagaya may tumatawag. Kaya lang mamaya-maya. Mamaya na po kayo tumawag. Ang bilis naman tumawag. Bibigay lang ng number. Kanina pa ito, mga ilang beses na may mga tumatawag. Ganun talaga tayo dito, Ate Jo. Kaya lang, kagaya kahapon dahil holiday nga, sabi ko, wag po muna ngayon para naman may time ako sa family, may time ako sa mga makapag-rest man lang. Pero, yun nga, kaya ngayon, maraming tawag talaga ngayon. Kaya, tumawag po kayo after ng program at tutugunan po natin yan. Okay. So, pero Pastor Joe, tama. Ang tanong ko pa ay, kasi sabi niya, tapos na yung contract. So, pero technically, nandun pa rin siya sa bahay ng kanyang amo. Paano po yun? Nag-renew po ba ng contract? Anong nangyayari? Ba't umuusad pa? Ano po dapat ba? Pag tapos na yung contract, di ba dapat pa uuwiin? Kung hindi uuwi, ano po yung dapat na procedure para sa kanya? Dapat binabayaran pa rin siya ng sweldo. No? Kasi nagtatrabaho. Una naman, hindi naman niya problema o hindi naman niya kasalanan kung bakit naroon pa siya sa bahay na dapat ay nakauwi na siya. Pero kagaya na sabi ko, maybe ang reason niyan ay pag-iintay pa na bumaba yung ticket. Kaya maano naman yung kanyang employer, iniisip niya, wala naman akong babayaran sa penalty sa ikama, kaya parang okay lang. Pero may binanggit siya doon, Ate Jo, na magplano na niya mag-run away. Don't do that, kabayan. Huwag mong gagawin yan. Dahil kung ngayon ang employer ang may kasalanan, pag ikaw ay nag-run away, ikaw na ngayon ay may violation. Kaya lalo na pag nahuli ka, expired na ang ikama mo. Kung tama ba expired na, hindi pa, Ate Jo? Di ba, Pastor, kahit po expired din, extend? Yes, pero June 13. They have to apply it, Ate Jo, ng extension. Okay. Pag nahuli ka na expired, automatic yon. Wala kang ikama na hawak. So pupunta pa rin sila, pupunta pa rin siya. Ang employer pupunta sa kanilang labor
para o di kaya sa kanilang immigration para humingi ng extension ng exit visa o ICAMA, I mean, Labor Department. So, wag ho yung gagawin yung pagtakas kasi pag ganon, patong-patong yung problema. At least ngayon, may problema employer, hindi ikaw. So, tiisin mo lang yung ano muna, yung inip at bagot at trabaho, kahit napapagod ka, basta sisingilin naman lang natin yung ano mo. Dapat masingil yung iyong pinagtrabahuan during the time na ikaw ay tapos ng kontrata. Pero paano kung ayaw na niya, Pastor? Yes, ang next pala, tama, mabuti na na-follow up mo yan, Ate Jo. Ngayon, ang family can request na for repatriation. May karapatan na ngayon ng family para humingi. Ang dapat gawin ay dapat pumunta na ng PUA or mag-email sa PUA, mag-request na for repatriation ng kanyang kapatid. Hindi lang natin maibigay on air yung email ad na dalawa ng PUA para direktang makapag-send ng kanilang request for repatriation. Kung taga ibang region po kayo, doon sa region nyo, pwedeng mag-email or direkta sa Metro Manila, main ng PUA kasi dito rin ang approval ng repatriation at ma-notify yung agency na may request for repatriation. Pag hindi umaksyon ang agency, may problema sila sapagkat yung renewal ng kanilang license ay magkakaproblema. Okay. So, dapat aksyonan din ng agency? Yes. Okay. Pastor, meron pong nagpo-follow up naman dun po sa tanong na yun pong hiring sa Japan. Totoo daw po ba na nag-open ulit ng hiring ng employee sa Japan? Yung Japan ay, alam mo, medyo pag tinanong mo ang PUA, mayroon na bang mga deployment kagaya ng na-report natin last So, merong mga opening. July, Ate Jo, no? Nag-deploy. Pero once, isipin mo, 1,700 lang ang deployment ng July. Ganun kaunti. Tayo, araw-araw, 5,000 to 6,000 ang umaalis araw-araw. So, sa ngayon ay wala pang confirmation, ang PUA tungkol dyan. Kung maganda matanong natin, Ate Jo, kasi medyo may mga ganyan akong cases ngayon tungkol sa Japan na nag-recruit, even Korea. Okay. Pwede natin silang... Paano pa nila madodouble check yun, Pastor Joe? Kung halimbawa sa Facebook lang... Wag silang mag-a-apply sa Facebook o even makinig o manood sa mga hiring sa Facebook. Bawal pong mag-hire. Bawal mag-recruit sa Facebook. Di ba't na noong May 24, nag-advise, mayroong advisory ang PUA, yung memo o advisory na mag-ingat sa recruitment sa Facebook. Ang PUA na po naglabas ng advisory na yan. So, kasi ibig sabihin, merong mga recruitment, lalo na dahil sa maraming nawalan ng trabaho, mas maraming possibility na nagde-desire ang tao agad makapag-abroad. Pero wala pa nga pong pinapayagan deployment. Maliban na lang kung ang government na ang magsabing, okay, meron na. Meron ng papayagan na. Pero mag-check po muna sila sa POA website kung ang agency, kung agency hired ba ito, tingnan nyo kung lisensyado at anong pangako. Pero don't pay. Huwag ka munang magbabayad any amount sa agency ito kasi mas malamang sa hindi. Ito'y mga illegal recruitment na hindi naman natin sinasabing sila nga ito. Pero mas malamang na ito ay... mas mataas yung chances. Mas mataas, yes, para sa illegal recruitment. Okay. So, pwede naman po, just in case, Pastor Joe, meron siyang Facebook page, yung agency, para lang mapatunayan mo na hindi ito fly by night, ay i-double check sa POEA yung legitimacy ng agency. Mache-check naman, visit lang kayo sa www.poea.gov.ph. Nandun, lalabas yan, list of agencies accredited. Okay. Pero,
Pero, dahil sa pandemic ngayon, Mm-mm. hindi ibig sabihin na lisensyado makapagpapaalis. Wala nga pagpapaalis, nililimit Okay. nga ngayon. Opo. Pangalawa, do you think may mga bansa o may ilan na narinig tayo sa balita na nagre-recruit na pero hindi pa yan mabilisan sapagkat nasa recovery pa rin sila sa COVID-19 virus. Mm-mm. Di ba? Kaya mag-ingat lang po lagi, magduda bago magtiwala para hindi tayo maisahan kaysa magsisika sa bandang huli. Mm-mm. So anything that is too good to be true ay wag niyo pong kakagatin dahil marami po ngayon talagang mga ganyan na nagbibigay ng false promises. Sadly, Pastor Joe, noong early 2000 yung sister ko na ano din diyan na anong tawag doon na fake news din naniwala din sa isang agent. Ginamit niya yung kanyang faith at gumamit pa siya ng pastor para mag-recruit ng maraming mga di umano yung mga factory workers sa Japan. So yun naman yung isang lesson learned. Talagang tama yung sinabi ni Pastor Joe, bago magtiwala magduda muna. Kasi pag nagdududa ka, di ba, Ate Jo, nagtatanong ka bini-verify mo kasi nagdududa ka nga nagtatanong ka sa mga may alam, tinatanong mo sa government, totoo ba to? Tinatanong mo kung saan ang agency. Nagdo-double check ka. Pero yung pag nagtiwala ka kaagad, wala na. Lahat ng mga tinatanong mo dapat, hindi mo na tinatanong. Hanggang pag nabiktima ka na, yan, magtatanong na sa serbisyong OFW, paano ba kukuha replacement fee? Di ba? Ang pangit na tanong na yun, Ate Jo. Kaya lang, tinatanggap pa rin natin yun. Kaya lang, sayang Marami, lalo Japan, ang daming pending na mga kaso sa POA bago mag-lockdown natin, Joe. Japan. Meron kaming complainant, may 50, 40 na nasa office na pinakain doon sa Global Filipino Movement and in partnership yan with POA. Kaya grabe, yung malalaking amount, 100,000, 50,000 ang nakukolekt. Dahil sa pangako, siyempre, kasi ang Japan, alam mo naman, di ba? Malaking sweldo, pero hindi nila alam, bibiktimahin sila. So, ayun po, mag-double check po kayo para po, ang bawat sentimo, binibilang na natin ngayon, Pastor Joe, dahil talagang limitado yung ating resources and so make the most of it. Kaya po double check everything. So anything that is too good to be true, yung masyadong madami ipinapangako, ay double check nyo. Ay, yung iba nga, halos wala namang ipinapangako pero naniniwala ka na makakarating ka doon. Again, double check. Another question po, Pastor Joe, paano po ba ang isang OFW na kamag-anak humihingi ng tulong dahil siya po ay minomolest siya ng among lalaki. Nasa Kuwait po. Yung kaniyang amo ay gusto siyang pagsamantalahan. Halos stress na po at nagtatangka ng magpakamatay para lang matakasan yung sitwasyon dahil natatakot siya sa among lalaki na magawa itong binabalak. Ate Jo, urgent yan. Ibigay natin ang numero dyan. Sige po. Hindi ko po pwedeng ibigay naman yung pangalan, Pastor. Yes. Okay lang. May off the air tayo pagkatapos. Kasi yan ay urgent. Ang repatriation kasi, Ate Jo, dalawang klase, no? May urgent repatriation at saka yung normal na process. Yung normal na process, 15 days. Tatakbo yung 15 days, dapat may report yung agency. Pero pag may ganyang senaryo, ganyang sitwasyon, hindi yan pwede maghintay ng 15 days. Okay, so again, yung contact details po ninyo, Pastor, para po, kasi ito palang case na ganito, And so, kung kayo mga kaagapay may kakilalang ganito na related po yung kaso, naku, Pastor John, nagtatangka na rin daw po na magpakamatay. Oo. Katatapos lang nung lumabas na malaking balita tungkol kay Sister Sara Balabaga, di ba? Ganyan na nangyari doon sa sa ibang bansa, di ba? Siya hahalayin, di ba?
pagsasamantalahan, nasaktan niya hanggang mapatay, di ba? Mhm. So, mga ganyan, maraming ganyan, especially dyan sa Kuwait, Ate Gio. Okay. Pastor Kaya, Joe, yung contact details niyo po again? yes. Ito po ang numero na pwede yung tawagan, 0947 Opo. 272-1227. Ulitin ko po, 0947 272-1227. At isa pang numero ay 0975-00-15163. At hintayin ko po ang inyong tawag kung kayo po ay nakikinig sa ngayon. Okay. Pagkatapos ng program. Ayan, at maraming salamat po sa ating mga kaagapay na patuloy po na nakikinig at nanonood po ng serbisyong OFW, and we're hoping na naging malaking tulong po itong pag-agapay po ng inyong mga kasama dito po sa serbisyong OFW. And ito pa pala, Pastor, may nagtatanong po. Nag-file ako ng DOLE AKAP assistance nung May. Dumating ako sa Pilipinas May 2. Galing po ako ng Qatar. Isa din ako sa mga natanggal sa trabaho dahil sa COVID. Hanggang ngayon, wala pa po yung assistance. Saan po pwedeng mag-follow up? Depende, Ate Gio, kung saang region. No? Mas better kasi china-channel ng DOLE ang mga AKAP sa OWA regions. So kung nasa NCR region ng NCR, kung region 4, 4A dyan sa Calamba, depende. Dapat doon nyo i-file para mas mabilis kasi naandun na mismo kayo sa lugar at naroon located ang inyong regional office ng OWA. Okay. So tingnan din natin, baka naman na Ate Jo, nakikinig siya ngayon, yung Project East, abay pwedeng baka mamaya may nag-aaral siyang kolehiyo. Applicable yan sa kanya. At iba pang posibleng benefits ng OWA ang kanyang makuha. Hintayin niya lang po. Kung nag-reply naman na natanggap ang iyong application, ibig sabihin talagang nasa pa ngayon, nasa patuloy pa rin na mga pag-check sa mga dokumentong present para naman kasi first come first serve yun kung sino yung pumasok nun sa system, yun ang uunahin. Pero lahat yan mabibigyan natin, Jo. Okay. Lahat yan mabibigyan. Okay. Pastor Joe, follow up lang daw po kay Mario Villanueva na humingi po ng assistance last December. Wala pa rin daw pong update tungkol sa kanya. Yeah. Nare-remember niyo po. Yeah, yes. Tanda ko yan. Minute ko pa yan sa bandang Marikina. Wala pang COVID, no? December So, may problema kasi Ate Gio yan. Merong yung OFW, sinampahan ng kaso. Kaya siguro para sa mga kababayan natin, pag mayroong kayong concern, lalong-lalo na halimbawa kinasuhan, ang pinakamalapit nyo dapat yung pupuntahan ay ang ating polo, sapagkat ang polo po ang siyang napakalapit at sila ang naatasan para makatulong. Ngayon sa case ng ating nagpa-follow up, gusto ko makausap siya, Ate Jo, kasi hindi na ako updated kung anong latest update. Okay. Kasi para masundan kung ano ang dapat pang next na gawin. Kasi sa dami ng cases natin, Ate Jo, alam mo, syempre kung hindi nagpa-follow up yung tao or hindi ako in-update doon sa last na tinuro sa kanya, may mga time nga, Ate Jo, na tatawag. Sabi niya, Sir, ako po'y natulungan yung mapauwi. Hihingi po ako ng tulong kung paano makakuha ng DOLE, AKAP, or Balik Pilipinas program. Sabi ko, ano bang hiningi mo ng tulong noon? Repatriation po. Ay, pambira mo, hindi ka man lang nagsabing napauwi ka Nakauwi ka na pala. Nakauwi ka na. Tapos, nung lumapit, ibang kaso na ang kanyang, nga po, nalimutan ko po. Pangit po yan na tayo diba? Naaalala lang tayo pag kailangan si Pastor John. Kaya si Attorney Cow dyan, medyo, siya dyan na, di ba, yung dapat nagpapasalamat tayo sa mga nakatulong sa atin. Yan ay sa aming mga pastor, sa Panginoon yun Ate Jo, di ba? We don't need reward. Pero, siyempre, mas nakaka-inspire na tumulong. Lalo na kung natulungan mo ay
ay nakita mong narito na nga, di ba? At nagpasalamat. Bagamat hindi naman natin iniintay ang pasasalamat. Kaya lang, parang mas maganda na sanayin din natin ating sariling marunong tayo magpasalamat sa mga nakatulong sa atin. Ayan ha, narinig po ninyo straight from the horse's mouth. Iyon naman po ay hindi para po i-require kayo to thank you, pero ito po ay kabutihang loob po yung nagawa po sa inyo. And of course, we would like to know again din kung gaano kami nakatulong po sa inyo. Ito pong programang Serbisyong OFW na kasi po mas marami pong natutulungan, mas maganda rin po na ito po ay naipapamalita at mag-gauge din po natin yung effectivity nitong ating programa kasi hindi naman lang tayo po nagbabato ng mga salita dito, kundi we're also offering on the ground help sa tulong na nga po ni Pastor Joe and Pastor Kaloy. At ano ba naman yung mag-PPM lang kayo ng thank you po, nakauwi na po ako. Kahit text lang, no? Kahit text lang. Iyan naman po ay nakakarating din sa aming himpilan kung ilan na po yung mga natulungan at yung tulong ay naging effective po sa kanilang mga buhay bilang OFW. Alam mo, Ate Jo, kapag may natulungan at nagpasalamat sa akin, ang ginagawa ko, sabi ko, sino ba nag-refer sa'yo? Ang FEBC po. Sabi ko, okay, balik ka sa kanya at sabihin nyo na tapos na po. Tapos na po yung tulong at natugunan na po. Para naman, sa list natin, sa data natin at sa mga prayer natin, updated na, hindi na ipagpe-pray na makauwi. Yung pala, matagal na ditong nakauwi. Actually, Ate Jo, naka-abroad na uli. May nga ganyan. Naka-abroad na uli. Pagdating ng pastor, narito na po. Di ba't ikaw yung dalawang balik na po ako. Oo. Hindi mo man lang sinabi na nakauwi ka na. Nako, okay lang sa akin. Pero mas better, mas nasisiyahan tayo na marinig na nakatulong tayo at na-inspire lalo tayo dito sa programa, Ate Jo. Yan po naman ay paalaala ng inyong mga kaagapay dito po sa programang Serbisyong OFW. And again, kung kayo po ay natulungan na magbigay rin po kayo ng feedback sa amin kahit maikli lang po so that we will know kung gaano po naging effective ito pong program na ito. And nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Pero bago tayo magpaalam, Pastor Joe, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Salamat po, Ama, na napakadakila ng iyong pagmamahal, pagkalinga, pag-ibig sa inyong mga anak at sa buong sanglibutan. Pinupuri po namin kayo sa lahat ng bagay na yan. Hinihiling po namin, Ama, ang mga OFW hindi pa nakakauwi. Inaasahan mga 70,000+ pa ito. Dalangin ko, Ama, ang mga distress worker na naandyan, na naghihintay, na mabilhan na po ng ticket ng kanilang company at ma-schedule na po yung mga biyahe ng charter flight ng DOLE, DFA upang mawakasan na po kanilang paghintay at ang kanilang pag-aalala sa kanilang sarili at pamilya. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy pong lalapit din namin at dinadalangin ang mga frontliner ng aming Polo, ng OWA, ng DFA, ng Embassy, na sila po'y patuloy na ligtas sa kanilang mga ginagawa at maging doon sa mga labor attaché, ambassador, lahat ng mga Pilipino sa bawat bansa. Ito po ang aming dalangin ng kanilang kaligtasan para po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming pinaniniwalaan at pinananampalatayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At dito na po tayo nagtatapos dito po sa Serbisyong OFW. Thank you po sa ating mga engineering team dyan po sa DZAS. Ganon din po sa Radyo TV na sina Christopher Rosete at si Wen Balatukan. Thank you rin kay Nathaniel Peralta. At ako po naman, si Joe Cabrera Alabastro sa ngalan ni na Pastor Kaloy Cao at Pastor Harold Cruz kasama si Pastor Joe po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama po dito sa programang Serbisyong OFW. Pagpalain po, yan ang aming panalangin, pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. God bless!
Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.